Eto pong, mga, kakasuhan na po, pinakakasuhan ng NBI, sila Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at siyempre si Saldico. Kasama ng iba pa pong personalidad 'no, 'yan po pauna pa lang. At ito po ay direkta po 'to na galing 'no, ito po yung direktang epekto ng Blue Ribbon Committee. Kaya okay po 'tong Blue Ribbon. Hindi po ibig sabihin na, solve na solve ako 'no, yung ibig sabihin, yung investigasyon po ng Blue Ribbon at least mayroon na pong, nakakasuhan o makakasuhan 'no. Yun nga lang, sabi nga natin medyo parang sapsap at botete pa rin, yun, eh. Dapat, ang, makasuhan po dito yung mga, talagang mga masterminds. Pero natutuwa tayo kasi papunta naman po diyan 'no. Kaya, tuloy-tuloy lang po, makakatamo po ng pag-asa 'no, may pag-asa po tayong nakikita. Pero yun na nga, siyempre hindi po perpekto 'yan, kaya lang, maganda na pong pasimula. 'Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago 'yan ay pag-uusapan din po natin, ipagtatanggol naman natin si Marcoleta 'no. Kasi sinasabi nila yung pagtatanggol na ginagawa ni Marcoleta sa mga diskaya, eh, at may nagpakalat talaga si Montulfo, talagang, ang purpose po nito siraan po si Senator Marcoleta. Pero talaga bang, talaga bang napakasamang tao ni Marcoleta sa pagtatanggol niya sa mga diskaya? Ano po yung dahilan 'no, nakikita natin dahilan bakit gano'n na lang ipagtanggol ni Marcoleta? At yung saan patungo ito, yung, investigasyon na 'to ng Blue Ribbon at tsaka ng at, yung ano naman ang papel dito ng ICI. Yan po mga pag-uusapan natin. Bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Paus pa rin yung pindot eh. Okay, pag-usapan na po natin 'no. Alam niyo po, eto po may dahilan po ang lahat 'no, bakit po 'yan merong Blue Ribbon, bakit, kasi ngayon parang parang marami pong nangangantyaw na kay Marcoleta at sa Blue Ribbon ni Marcoleta na, ang tanging purpose lang ay parang, pagtanggol yung mga diskaya 'no, at iba pa 'no. Eto po muna, natutuwa po tayo. Bakit naman hindi tayo natutuwa? Isa po sa mga binanggit ni VP Sara na utak o yung may control ng budget. Naniniwala po kasi ang inyong lingkod na kung gusto niyong ugatin ito pong lahat ng problema natin sa flood control 'no, ugatin niyo po kung sino po yung mga may control ng budget. Kasi sila din po malamang sa malamang yung mga kumontrol ng budget, sila rin po yung mga pangunahing nakinabang diyan. At totoo po 'yan sa kaso ni Saldico, 'di ba? Okay, malaking pangalan lang masyado yung Joel Villanueva at tsaka 'tong si, Jinggoy. Bakit po malaking pangalan? Sama na rin natin si Ramon Bong Gambilla, masyadong okey, sabi nga natin 'no, malaking pangalan lang dahil sila'y mga senador. Pero kung tutuusin talaga si Saldico so far, si Saldico so far ang, malaking isda dito na natuklasan. Okay, ang dami 'no, ang dami kong gustong pag-usapan pero tutok muna tayo dito sa investigasyon po ng Blue Ribbon at tsaka ng NBI. Okay, may resulta na po pala.
'no? Puwede naman pala. Puwede naman po pala na magkaroon ng resulta, ibig sabihin po na resulta yung totoong kaso, 'di ba? Sa pamamagitan lang po ng Blue Ribbon at tsaka nitong, NBI at ng AMLAC at ng mga dati ng mga, ahensya ng pamahalaan na specifically itinatag sila para lumaban o mag-imbestiga sa korapsyon. Yan pong Blue Ribbon, yan po yung pinaka-purpose niyan, eh, 'no? Imbestigahan yung mga, ah, government agency kung sila po ay sumusunod o sumusuway sa batas. Okay, may very, very powerful na po yan kung gagamitin sa maayos. Yun naman pala, kaya naman palang magkaroon ng resulta kung magtatrabaho lang ng tapat yung pong, Blue Ribbon at tsaka 'tong NBI, AMLAC at iba pa, eh, kaya na pala nilang lutasin, 'no? Bakit kinakailangan pa magtayo ni BBM ng tinatawag nating Independent Commission for Infrastructure? Oh, 'di ba? Oh, iba kasi yung purpose niya. Una, maraming nagsasabi maski si De Lima, ano sinasabi ni De Lima, kakampi na nila 'yan, kalaban na ng Duterte si De Lima. Hindi po natin kakampihan. Anong sinabi ni De Lima? Wala namang, pangil dahil wala namang, kapangyarihang mag-contempt. Yung Blue Ribbon pa po ba may kapangyarihang mag-contempt? Meron. In fact, marami po nakakulong dahil kinontempt nila. So yung absent po dun sa bagong tayong ICI, mayroon na po o yung po bang NBI meron din silang kapangyarihan na mag-imbita o magsabpina? Meron din, 'di ba? Yung pong mga hindi kaya na gawin, kasi yung ICI parang volunteer, eh. Parang puwede kang imbitahan pero 'pag hindi ka naman dumalo wala ka namang penalty. So, ano po ba yung purpose ng pag-ICI? Alam po ninyo, sabi naman natin paulit-ulit, ito pong gobyerno na 'to ay ano po 'to 'no, yung, na-master niya na yung, art of diversion. Tingin natin diversion lang yang ICI, akala nila 'no, 'pag natayo na yung ICI dapat, papunta sila dun sa ano, kaya nga nila tinanggal si Marcoleta, eh. Papunta sila dun na and desist o mag-aano na po yun, magtitigil na po ng pag-iimbestiga yung Blue Ribbon tsaka 'tong sa Congress. Tignan niyo po sa HOR, ano po pronouncement ni Speaker D? Titigil na sila dahil may ICI na. O bakit hindi tumitigil yung Senado? Eh, nakakahiya na, eh. Nakahiyaan na, eh. 'Pag tumigil po sila ngayon, isa lang po yung ibig sabihin niyan 'no, talagang yung purpose po ng pagtatayo ng ICI para wala na po talaga yung mag-iimbestiga ng matino, okey. Kung kaya po pala na mag-imbestiga, magsampa ng kaso, makapagrekomenda ng kaso, makapangalap ng mga ebidensya ng, Blue Ribbon tsaka ng NBI, para saan pa po yung ICI? Yun nga po yun. Just in case na i-delay na naman, baka makalimutan katulad po ng napakarami ng naunang issue na dinelay lang nila, nakalimutan na ng tao. Gusto niyo po bang isa-isahin natin? Yung pong mga, bibigay na lang po ako yung biglaan ko na lang po naisip. Simulan natin sa smuggling yung problema ng sibuyas, 'di ba? Sinabi lang ni BBM, o hahabulin nila yung mga smuggler, hoarders, et cetera. Yan po yung issue ng mataas na presyo ng agricultural product tulad ng sibuyas, bigas, et cetera. Hahabulin daw nila. Oh, hanggang sa makalimutan na ng tao, hanggang humupa na yung galit,
nawala na yung issue ng paghabol sa mga smugglers, sa mga hoarders, at sa mga price manipulators. Sinabi rin niya yan sinabi rin ni BBM yan sa, anong tawag diyan, SONA, 'no? Sinabi niya rin sa SONA yan. O ano pa po yung mga at the top of our mind, biglang ano, malaking-malaki ding issue nun yung mga, fill in the blanks sa GAA, sa budget. Habang galit na galit yung mga tao, 'di ba? Oh, may ginawa sila. Nakalimutan ko lang kung nagsampa ba sila o pinahuli si Tatay Digong, dalawa lang 'yan, eh. Sa nagsampa ba sila ng, kayo na magpaalala sa'kin, anong ginawa nilang diversion? Nagsampa ba ng reklamo? Nagsampa ng impeachment kay VP Sara o at saka pinahuli si Tatay Digong, 'di ba? Oh, 'yun lang 'yun. Nawala po yung issue na 'yan. Oh, yung pong pagkakasangkot di umano ni First Lady dito po sa, overdose diyan sa napakalaking issue po niyan. Oh, tapos ang ginawa lang, yun nga, is either nagsampa o pinahuli si Tatay Digong. Nakalimutan na naman natin yung issue na 'yan. Ang dami na pong malalaking issue, nawili na po, na payapain lang natin, pahupain lang natin ang galit, eh mawawala na po 'yan. Yan po ang ginagawa ng pamahalaan lang, hindi po nila nilulutas, 'no? Nagke-create or nananalangin sila na may bagong issue na naman. 'Pag may bagong issue na naman, wala na naman po yung dating issue na ikinagalit, sukat ikinagalit ng mamamayan. Na-master na po nila yan, eh. Kaya habang galit na galit, nakikigalit lang po si BBM. Habang galit na galit, siya pa una nagalit. Eto, tignan nyo 'to. Pumupunta pa siya sa mga, ghost project, 'no? Tignan po ninyo 'to. Hindi ba tayo magagalit nito? Ginastusan natin 'to. Feeling mo na naman natin, ba si BBM tinutotoo niya yung galit, tinutotoo niya yung galit. Pero ano po ang solusyon? Kung totoo pong gusto niyo solusyonan, orderan niyo po lahat ng tauhan niyo na ipahuli na yung mga may kinalaman dun sa natuklasan yung flood control, 'di ba? Hindi po yun. Kaya tayo ay magkakaroon tayo ng, independent body. Yun po yun. Very recently, galit na galit tayo sa mga nag-i-scatter. Bakit ganyan? Inaalaw ng gobyerno natin. Ang dami na nasisira ng buhay. Ah, dahil diyan sa scatter. Galit na galit ang buong sambayan ng Pilipino. Biglang binaha tayo. Nakalimutan na natin yung galit sa scatter. Wala na po nagsasalita tungkol diyan sa mga scatter. Meron pa po ba nagsasalita? Samantalang akala mo madurog yung mga puso nila. Anong ginagawa natin sa mamamayang Pilipino? Winawarak natin ang mga pamilya. Akala mo akala mo talagang, tututukan na, eh. Pero dahil nawala na po yung issue, okay na rin, wala na silang gagawin. Nakukuha niyo po, na-master po nila yan, eh, na 'pag may panibagong issue na naman, kaya eto po ang dami po nilang diversion dito, tinanggal si Torre, 'no? Ah, marami, marami po silang pagtatangka. Sinabi nila na, si Chodoro ay, citizen ng ibang bansa, 'no? Sinabi nila tapos ang balak na naman nila rito, isisi na naman sa Duterte 'tong flood control. Wala na po, hindi po nila, hindi po nila magiba-giba 'to kaya, diskartehan na lang natin, galitin na lang natin yung mga tao dito sa mga, kontraktor. Pero hindi lahat ng kontraktor, 'wag muna yung mga kakampi natin. Si Diskaya lang, si Diskaya. 'Di tinutukan lang nila si Diskaya, nagalit nga ang tao. Pero nung nagsalita si Diskaya, tandaan po ninyo, 'no, eto po ang katotohanan, nung
Ang una po nagbanggit kay Saldico at kay Martin Romualdez na kasabwat diyan, yung mga Diskaya. Ang una nilang gustong gawin sa Diskaya, patahimikin. Papaano mapapatahimik? Huwag aprubahan yung kanyang pag-a-apply ng anong tawag dun? Huwag aprubahan yung pag-a-apply niya ng Witness Protection Program. Bakit hindi dapat? Pag may witness protection na niyan, pinoproteksyonan mo pa yung kakanta sa mga bata natin. Kinanta na nga si Martin at si Saldico, poproteksyonan niyo pa. At all cost, dapat meron tayong ginagawa para makita ng tao. Kaya ang tagal po itayo yung ICI. Hoping na sa haba ng panahon bago maitayo yung ICI, no, ay payapa na yung tao. Hindi po napapayapa yung tao. In fact, nagsagawa ng malaking kilos protesta. Hindi na po sila po pwede. Kinakailangan po nilang meron na po silang ipakain sa mga asong kahol ng kahol. At eto po si Saldico. Si Saldico po yung napili nila na maging ayan na lang, no? Si Saldico na lang. Ililigtas natin ang lahat. Si Saldico na lang ipalapa natin diyan sa mga mamamayang galit na galit. Balik tayo dito. Nakita po ninyo? Yung ICI, pwede na po yan. Nag-aaksaya lang po tayo ng pera at panahon dyan. Tignan nyo po kung sino po yung mga kinukuha nilang testigo sa ICI. Kaya kinwestiyon niya ni Marcoleta eh. Kala ko ba independent kayo ICI? Bakit yung mga umaasa rin kayo sa Blue Ribbon? Sila Bryce Hernandez din. Yung mga si Tito Soto rin ay si Lacson din yung inimbitahan nyo. Si Bryce Hernandez din. Oh. Inimbitahan na ba ng ICI yung mga Diskaya? Tignan nyo halos tanggap na kinuha pa ng NBI. Bakit yung testimonya ng Diskaya ayaw ninyo NBI? Yung testimonya ni Alcantara na nakapagsampa kagad kayo. Kasi ang kasunduan nila hanggang kay Saldico lang tayo. Saldico lang. Di wala na nga silbi yung Diskaya kung Saldico lang. Pero tandaan po natin, wala rin naman nagbabanggit kahit sino before Diskaya. Ito po ang papel ng Diskaya. Wala pong nagbabanggit kahit kanino ng pangalang Saldico at Martin Romualdez before Diskaya. Nung nakulong na si Alcantara, alam na po natin yan, kasama nila yan. Yung perang hindi nila masagot kung para kanino, nasagot na ni Alcantara. Kaya pala ganun karami yung perang nakalatag dun sa lamesa ba yun o bilyaran. Kaya pala napakaraming pera nun, i-deliver pala yung kay Saldico. So ibig sabihin, nung mego signal na si Saldico ay pwede na, pwede ng witness, kinuha ng witness. Bakit si Diskaya? Si Diskaya nga yung una nagbanggit kay Saldico. Bakit kapanipaniwala si Alcantara, si Diskaya hindi pwedeng kapanipaniwala? Bakit? Sinuli na ba ni Alcantara lahat ng, yun na ba yun? Yung bansasakyan, yun lang yung nakalimbat ni Alcantara? Nagsoli lang na sasakyan eh. Kapanipaniwala na siya. Yung Diskaya na una nagbanggit kay Saldico at kay Martin Romualdez, hindi pa rin kapanipaniwala na anong tawag diyan? Witness. Okay, ang sagot, hindi siya po pwede
na maging witness ng pamahalaan kasi hindi lang naman si Saldico ang binabanggit niya. Binabanggit niya rin kasi si Martin Romualdez. Wala pa po tayo ron, testing pa lang po. Tinitesting pa lang po ng mga inampalan, no? Tinitesting pa lang nila kung ba pinalapa sa atin ng mga kahul na kahul ng korupsyon-korupsyon. Pag ba pinalapa na si Saldico, tatahimik na tayo? Kung hindi pa tatahimik ang mamamayan, kahit ipapalapa na sa atin si Saldico, i-o-offer na nila si Martin. Tsaka pa lang, tsaka pa lang magiging katanggap-tanggap na testigo si Diskaya. Tsaka pa lang, kaya hindi rin nila sinasara eh. Pero nakikita ng taong bayan eh. Lahat ng tanong ni Lacson, paano ang hatian? Paano yung bidding? Wala na pong tinago yung Diskaya eh. Talagang sinasabi niya na lahat ng katotohanan. Bago pa magsimula ang bidding, may nanalo na. Eh bakit may mga 10 pang kalahok? Alam na nilang talo sila. Eh bakit sila papayag? Pag hindi sila pumayag, wala na silang makukuhang kontrata. Ibig sabihin, yung 15 na ang nag-expose mismo ay si BBM hoping na magalit sa mga kontraktor at matigil na. Alam niyo yun? Sila rin yung nagpapalapa sa mga tao eh. Katulad niyan, ano po ang gusto nilang ipalapa sa atin? Bulacan lang at Diskaya. Hindi po pumayag ang mga tao. Ini-expose na nila. Ang may kasalanan lang ng lahat. O i-offer niyo yung Bulacan at si Diskaya. Hindi pumayag ang tao, tinuloy pa rin. Yung pong pag-offer sa Bulacan at kay Diskaya, hoping na hindi na matuloy ang September 21. Eh natuloy pa rin yung 21. Hindi na sila papayag. Mga Panginoon, hindi na po sila papayag. Kinakailangan may mas malaki tayong ipalapa. O sige, ibigay na natin yan si Saldico. Si Saldico po, sakripisyo na nila yan. Baka sakaling manahimik na tayo, ang kagandahan po ng may Diskaya na nag-expose. Ha? Lahat po na nagtatanong ngayon, aminado tayo, natutuwa tayo, nahahantingin na nila si Saldico. Natutuwa tayo na kinasuhan. Hindi naman po tayo ganun kagarapal na basta na lang na ha, na wala tayong kasiyahan. Hindi po tayo ganun, no? Nasisiyahan po tayo kay Saldico na si Saldico po ay binalato sa atin. Pero hindi pa po lubos ang ating kasiyahan. Bakit hindi malubos-lubos ang ating kasiyahan? Kasi kinakailangan natin si Martin. At least si Martin. Oh, masisiyahan na tayo. Ang maganda po rito, na-expose po yung mga diskarte nila sa atin. Yun po ang kagandahan dyan eh. Anak ng tinapay, bakit ako tumahimik? Ay bakit ako tumigil? Kailangan ayusin lang natin. Nag-shutdown ako eh. Isandali lang mga kapatid ah. Ibabalik ko lang yung aking pagmumukha. Ang likot kasi ng ano ko eh. Kasi ng kamay ko eh. Pasensya na po kayo. Nakalikotan lang po yan. Babalik ko lang po yung mukha ko. Tumigil yata eh. Yes. Okay, okay. Pakiano po kung ano na. Kung one na tayo uli. Pindot-pindot lang po ng one kung magalaw na po ako.
Ganyan talaga, sa kalikutan. Paano kasi yung kamay ko dapat 'to tinatali ko, eh. 'Pag may nagalaw mo lang ng konti yung mga saksakan medyo nawawala tayo. 1 lang po, 1. Yung totoong okey, 'pag sinabi niyo po malabo, a-adjustan po natin. Ayan, okey na. Okey, ayun ang momentum ang nawala sa'tin. So, ibalik lang po natin 'no, etong pagtatayo ng ICI na 'to, ibig sabihin, Blue Ribbon pa lang po at NBI nakakapagkaso na tayo. So, yung ICI wala na pong silbi yan, eh. Bakit po tinayo yan? Hoping na yung mga tao ay bibigyan nila ng pag-asa sa ICI kaya tatahimik na dahil maghihintay ng resulta. Hindi po gano'n yung tao. Nagmamadali po yung tao. Si Tulfo nga nagmamadali. Gusto niya na makabawi. Alam niyo po, sagutin na natin yung punto na yan. Totoo ba na pinoproteksyonan ni Marcoleta yung mga diskaya? Pinoproteksyonan po niya dahil may isang salita siya. Hindi niya po pinoproteksyonan dahil yung sinabi ni Montulfo na binayaran siya ng mga diskaya. Pinoproteksyonan niya yung mga diskaya. Alam niyo po yung mga taong mayroong palabra de honor, no? Yung mga tao pong mga walang palabra de honor, okay na po yan, bibitawan na yung diskaya, eh. 'Di ba? Bakit mo bibitawan yung diskaya? Eh, sabihin mo lang, pasensya ka na diskaya, hindi na ako Blue Ribbon, eh. Pero yung may mga taong walang, ah, yung mga taong may palabra de honor, nahihiya po yan na hindi makasunod sa mga salita niya. Nagsalita po siya noong wala pang lumalantad na testigo. Wala pa po, eh. Siya yung Blue Ribbon. Wala pa pong lumalantad kahit isa na kumakanta kung ano ang katiwalian ng flood control. Nanawagan siya kasi una nilang tinarget din yung sinabi ng Pangulo, eh. Akala kasi ni BBM 'pag sinabi niya yung 15 kontraktor, magagalit lang tayo sa mga kontraktor tapos na. Hindi po, eh. Hindi po, ang mga Pilipino po napakatatalino na ngayon, 'no? Hindi niyo po puwedeng ma-isolate, sasabihin ninyo na nakapag-ghost project yung mga kontraktor ng walang walang kinalaman yung DPWH. Eh, sino pumirma na aprobado 'yan? Oh, tapos nakapag-ghost project yung mga kontraktor ng walang kinalaman yung mga may control ng budget? Imposible. Kaya po yung mga tao naghahanap, eh. Tandaan po ninyo ang pinangako po ni Marcoleta kaya pa ulit-ulit dito si Marcoleta, eh. Nauunawaan ko kung saan nagmumula si Marcoleta, nagmumula yan sa palabra de honor. Sinabi niya nung siya ay Blue Ribbon Committee, poproteksyonan namin kayo. Nakausap na nga niya si Boying, eh. Kita mo, hindi ma-deny ni Boying kasi nakabatay sa batas yung sinasabi ni Marcoleta na pwede silang mag-apply ng Witness Protection Program 'pag may lumantad na kontraktor. Nung may lumantad na kontraktor, yung mga diskaya, instead na gawin, pinalitan na lang nila si Marcoleta. Kasi hindi nila pwedeng sabihin na hindi namin kinikilala yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Hindi po pwede. Pinalitan na lang si Marcoleta. Oh, nakukuha po ninyo yung mga galawan ng mga 'to? Nung pinalitan nila si Marcoleta, pwede na lang ngayong hindi gawin. Siraan na lang yung mga diskaya na yung una pa nga pinalalabas pa nila na si diskaya pa yung mastermind, eh. Talaga?
Diskaya ang mastermind, isa lang siya sa mga kontraktor. Diskaya ang mastermind, wala naman siyang kontrol sa budget. Hindi na po makakalimutan ng tao yun eh. May kontrata sila kaya sila nagkakakontrata dahil may nagbibigay sa kanila. Yun nga po, napaliwanag ng Diskaya yan. Yung mga proponent, kinakailangan nilang bigyan. Kaya lang naisip ko nga, bakit ganun? Tama rin yung mga taga Bulacan kasi sila mismo yung umakto na mga sa kanila sila kasi mismo yung umaktong kontraktor eh. Sila Bryce Hernandez mismo eh. Ginamit lang nila yung mga lisensya ng SIMS at saka kung sino-sino pa sa Bulacan. Kaya ang linaw na po eh. 'Di ba? Yung mga may control ng budget, sila po yung nag-insert ng daan-daang bilyon o naging trilyon na. Sila po yung nag-i-insert niyan at ang target po nila, mga flood control, bakit po hindi building ang target nila? Bakit po hindi mga highway? Kitang-kita po yung mga highway, marami po magche-check niyan eh. Kitang-kita po yung mga tulay. Pag yung tulay po lumubog o nasira po yung tulay, lahat. Yan po, nakatago yung mga flood control project, pwede nilang itago. Kaya doon po sila bumuhos ng budget, doon po malaking pera. So ibig sabihin, testing po to si Saldico. Mananahimik na ba mga tao? Pag pinalapa namin sa mga kahul ng kahul si Saldico? Ang sagot ko po dyan, hindi po. Dahil narinig na namin kay BP Sara, kayo naman. Sa tingin nyo sa tao, ganun kabugok? Merong House Speaker, tapos yung Committee on Appropriation, kaya niyang gawin ang lahat? Aminado na kayo, aminado na tayong lahat. May kasalanan niya si Saldico. Kaya nga nagtatago, di ba? Siya tinuturo ng lahat. Yung sa ngayon ay komportable pa sila na testigo. Tinanggap nila agad sa NBI na testigo si Alcantara at dahil kay Alcantara, nakasuhan na to kagad yung mga kinanta ni Alcantara kasama si Saldico, hoping na tayong mga kahul ng kahul mananahimik na. Mali po kayo. Dahil yung mga kumakahol ng korupsyon, maganda rin eh. Pinapatulan po ninyo, nagbibigay po kayo ng mga boto. Ayaw ng mga boto, ayaw ng Diskaya lang ang may kasalanan, ayaw ng mga taga Bulacan lang ang may kasalanan. Ngayon hinagisan nyo na ng mga pata. ayaw ayaw ng mga tao ng boto-boto o sa termino ni Senator Marcoleta ay mga sapsap at mga sapsap at butete, ayaw tanggapin yung sapsap at butete lang. Hinagisan nyo ngayon ng crispy pata. Ayaw pa rin po ng mga tao yan. Hinagis nyo na si Saldico, hindi pa rin po kami papayag. Bakit po? Sinabi po ni BP Sara yan. Dalawa silang may control. Si Martin at saka si Saldico. Imposible naman. Ako ang speaker, ikaw Committee on Appropriation, ang dami mong ini-insert. Alam niyo po, naniniwala po ko, wala pong makakapagturo na testigo kay Martin. Bakit po? Bakit naman lalantad si Martin? Kayo naman, hindi pa ba kayang gawin niya ni Saldico? Wala pong direktang testigo na makakapagturo kay Martin Romualdez. Kaya nga po importante si Diskaya eh. Dahil siya lang po yung tanging testigo na nagsasabi si Martin. Instead, tignan nyo ginagawa nila. Ngayon po, ang patunay niyan, NBI, AMLAC, Blue Ribbon Committee alone, pwede na. Hindi na dapat kinakailangan niyang ICI. Kung magtrabaho lang yung Blue Ribbon
Kung si Marcoleta lang yung nasa Blue Ribbon, hindi na kinakailangan ng ano, ng ICI pa na yan, eh. Ano lang po yang ICI na yan, diversion lang po yan na hopefully ay hangarin din ng tao na abangan. Tumunganga lang yung tao, meron naman nag-iimbestiga na. Wag na tayong makialam diyan, hayaan na natin yung ICI. Oh, pinangunahan na ng HOR. Sinasabi nila titigil na kami kasi may ICI na. Oh, yan din yung purpose sana nila Ping Lacson, eh. Pero napasubo na sila. Hindi na sila pwedeng tumigil ngayon. Oh, didiinan na nila si Saldico. Lahat ng lugar sa Pilipinas. O ngayon ang tanong, bakit Bulacan lang? Ayaw ng sapsap at botete ng tao. Gusto nila mas mataas. Saldico, crispy pata, yum 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 na. Ayaw pa rin. Gusto namin buong lechon. Kaya yung kagagawan ninyo na expose, ginawa na po ni BBM yan. Sa SONA, hindi ko alam kung pangalawang SONA niya yun. Hahabulin namin. Kaya mataas ang presyo ng bilhin dahil sa mga smugglers, hoarders, at saka mga price manipulators. Hahabulin namin kayo. Hahabulin daw, di ba? O tapos mga ilang araw, eto na si Martin. At saka ang kanyang julalay at that time. Si Congressman. Hulaan nyo kung sino yung julalay ni Martin. Nang huli ng mga bigas. Walang nahulin tao. Bigas lang ang nahuli. Nang huli ng bigas. Sino yung julalay ni Martin? Correct. Congressman Erwin Tulfo. Naalala niyo yun? Pinapaalala ko lang sa inyo. Kailan lang yun, eh. Oh, kasi makakalimutan ng mga Pilipino, eh. Ginawa na rin ni BBM yan. No? May hinuli sila Martin ng mga bigas at natuwa ang mga tao dahil pinamigay yung bigas. Oh. Ganyan din ang gagawin ni BBM. Managot na. Wala. Sabi niya, mahiya naman kayo. Pinalo up niya pa mismo, nagpakita siya ng mga ghost project. Hoping na yung mga diskaya ay sapat na. Pero hindi po pumayag ang tao. Nag-offer po ngayon. Saldico, ito, crispy pata na yan. Ayaw pa rin namin yan. Gusto namin buo lechon. Para maligtasan tong flood control projects, Mr. President, no? Para maligtasan to, ibigay mo sa amin si Martin yung pinakalitsyon na. Hindi kami nagsabi niyan, ha? Si VP Sara ang nagsabi noon pa. Ang may control ng budget, Martin at Saldico. Tapos, yung Diskaya. Kaya importante si Diskaya. Kaya pinoprotektahan ni ano. Bakit ayaw protektahan ni Erich Tulfo? Alam nyo na, sino nga yung Julala? Sino laging Julala, eh? Nakita nyo sa itlog? Dalawang itlog, hawak-hawak ni Martin. Hawak-hawak ni Martin yung dalawang itlog niya. Nag-iikot nung tumataas yung presyo ng itlog. Hawak-hawak ni Martin yung dalawang itlog niya. Sinong julalay niya nun? Si Congressman Erwin Tulfo. Nakakalimutan nyo kasi. Makakalimutin kasi tayong mga Pilipino, eh. Pag may bagong issue na, iwan na natin, eh. Hindi po. Bakit? Kada umuulan, bumabaha. Kada bumabaha, sumasama ang loob natin, nalalaman natin. At saka yan ang pinakamalaking korupsyon so far na nalalantad. Kung si Marcoleta nga ang Blue Ribbon, pati yung AIX, AKAP at lahat ng mga ayuda, iimbestigahan din. Tanong sa'yo, Lacson, okay lang yan. Iimbestigahan mo rin ba yung iba pang korupsyon? Tulad ng, dapat ang isunod dyan, yung mga AIX, AKAP, etc. Saan napunta yan? Sangkatutak po ang nabura. Sangkatutak po ang naburang
naburang issue dahil po diyan. Matagal na po nilang ginagawa yan, tinatabunan lang po. Hindi po nila nilulutas yung mga problema, tinatabunan lang ng bagong problema. At pag may bagong problema na naman ng mga Pilipino, nakalimutan na naman. Oh. Kaya po, hindi papayag ang julalay na si low bender, putya, fifth element, water bender, air bender, ah, fire bender, si Erwin Tulfo po, low bender, pinakamalupit sa lahat. Kaya hindi po siya papayag na maging testigo si Diskaya. Isoli muna. Pwede ba naman yung isoli muna? Tama yung si Marcoleta, hindi po natin iniiwan yan, hindi po natin sinasabing hindi dapat magsoli. Pero pagkatapos na muna siyang makuha, wala na siyang, ang immunity niya lang na ayon sa paliwanag na magaling na abogado si Marcoleta. Ang immunity niya lang naman criminal kung siya po ay magiging state witness. Ang immunity niya lang criminal. Pwede naman siyang habulin yung mga, kung may ninakaw siya, pwedeng ipasoli balang araw. Kaya hindi pa rin ligtas yan yung mga tinuro ni Diskaya. At si low bender Erwin Tulfo, yan na ang bago mong pangalan ngayon, low bender. Yan lang po muna ang ating topic.